maging yung mga young guns ng Congress, mga kababayan, hindi nagustuhan yung self-appointment ni Inday bilang designated survivor, na ang ibig sabihin, pag may nangyaring masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos, take over agad siya. Lumabas talaga niya, Mr. Maravillas, na naglalaway si Inday. Laway na mga kababayan si Inday. Kahit sa sinasabing pa-joke-joke niya, nasabi ng mga congressmen, in bad taste niya. Yun ang unang sinabi po ni Congressman Chua ng Manila. Ngayon, yung ibang mga congressmen po, hindi nakatiis. Sunod-sunod po na nagpalabas ng kanilang condemnation. Ayan po si Inday, mga kababayan. Excited masyado na to make over. Kaya sabi ng mga young guns sa Congress, yung designated survivor anyang joke ni Inday, inappropriate, reckless. Itong young guns, yung mga mas bata pa kay Inday, mga kababayan ng mga congressmen, mga nasa 20s lang, 30s, pero kung mag-isip, lumalabas, mas mature pa kay Inday. Ito po, mga kababayan, yung sabi ng ating mga batang congressmen, sabi dito sa balita ng Manila Bulletin. In a joint statement kahapon, the lawmakers questioned Duterte's statement given her status as Vice President and the potential impact of her words. Yung remarks niya ng Vice Presidente about being designated survivor are both inappropriate and reckless. Such rhetoric niya hints at scenarios that are alarming and baseless, sowing unnecessary fear among the public, sabi po ni Isabela 6th District Congressman Eno D. Tama po, kasi yung series niya, mga kababayan, sa Netflix, kahindik-hindik po ang senaryo na ipinapakita. Sabi nga ng ibang mga critics po, tingin nila it is a veiled threat, pagbabanta, mga kababayan, na idinaan lang po sa pa-joke-joke ni Inday. Pag inanalyze po natin, tama yung mga sinasabi ng ating mga congressmen at ng mga critics. Kasi po unang-una, lantaran ang pagbabanta ng kanyang pamilya. Yung tatay niya mismo at ang kanyang kapatid, nagbabanta na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Open na open yung kanilang mga statements sa nausog, rallies na kanila pong ginagawa. Pagkatapos, ito yung statement na sinabi ni Inday matapos siyang tanungin ng mainstream media kung mag-attend ba siya ng SONA. Pwede naman niyang sabihin na hindi ako makaka-attend kasi may mga iba akong bagay na ginagawa ngayon. Although alam na ng mga mamamayang Pilipino, it is expected. Ako nga po, I was not expecting na si Inday dadalo pa sa SONA after na mag-resign siya, mga kababayan. Sabi nga ng ibang mga observers, mas malala pa si Inday kay Leni. Kasi si Leni, nag-attend ng lahat ng SONA ng dating Pangulong Digong, kahit hindi sila magkapartido, at laging inaaliposta ni Digong si Leni. Pero por respeto sa opisina ng Presidente, never na nag-absent si Leni Robredo sa SONA. Kasi bilang elected official at pangalawang Pangulo, kailangang alam niya kung ano ang direksyon ng pamumuno ng isang Pangulo. So lumalabas, mas responsable pa si Leni at mas okay pa yung ugali ni Leni kaysa kay Inday. Diba? Mas malala pa si Inday kay Leni, baga kababayan. So sabi po ni Congressman Eno D, bilang anyang high-ranking official, ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng Vice Presidente carry significant weight. Such remarks anya can influence public perception and national stability. Tama po. Sa bagay, sa ginagawa po ni Inday, ang consequences po sa kanyang political career, negatibo po. Self-destruction po ang ginagawa ni Inday. Wala kasi niya, Mr. Maravillas, na ginagawa na masyado si Inday kasi nag-resign na sa DepEd. May kasabihan po tayo, and it's a biblical verse. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 8, an idle mind is the devil's playground. Paganda, mga kababayan, wala masyadong pinagkakabisihan kung ano-ano na lang pumapasok sa kanyang isip.
Yung kanyang utak nagiging playground ng Diablo. O, di ba? Kaya, ang pumapasok sa isipan ni Inday, mga kababayan, masasama. Pag-iisip ng masasama sa kapwa. Kaya lumabas sa kanyang bibig. Kahit yung tingin ng iba, it's a joke. Pero in bad taste, mga kababayan, sabi ng mga young guns congressmen, inappropriate and reckless niya. Hindi dapat binibigkas ng isang high-ranking official ng ating gobyerno. Paano nga po? Yun ang kinalakihan ni Inday. Pamilya ng palamura, mga masasama ang pag-ugali. Tapos, gustong magpresidente. Tinutulak ng mga supporters niya na tumakbo. Run, Sara, run. Payag kayo. At yung masama, mga kababayan, 2 years pa lang yung ating Pangulo. Gusto nang i-take over yung Palasyo Malacanang. Pero yung ating Pangulo po, hindi man magpalabas ng anumang statement. Busy lang yung ating Pangulo, mga kababayan, sa kanyang trabaho. Ayan po yung ating presidente. 23 hours ago, pinamunuan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang distribution ng presidential assistance para sa mga magsasaka, mangingisda at pamilyang apektado ng El Nino sa Aurora sa isang seremonya sa Baler, Aurora. Kahapon po ito. Diba? Yan ang ating Pangulong Bongbong. Ito pa, presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families in Region 3, City of San Fernando, Pampanga. Ang daming tao po. Ayan po si Congressman Dong Aquino. Isa sa nag-condemn sa inappropriate statement po. Nasobrahan niya sa Netflix si Inday. Pamilya nyo, lalong-lalo na kay President Ferdinand Edwin Marcos Sr. Number 2, ang sinasabi ng mga gobernador sa Mindanao, ang sinasabi po, ito lang ang Pangulo. Dahil nalapit niya ang mga national tulong, yung mga ayuda sa ating mga kababayan. Walang kalamidad, pero nandyan po ang ating Pangulo. Walang sawang tumutulong sa araw-araw sa pag-iikot niya. And I'm one of the witness of that. Number 3, Mr. President, nagpapasalamat po kami na this is not a political campaign. Ang sabi nga po ng aking speaker, na Speaker Martin Romualdez Marcos, this is not a campaign, but this is a campaign para sa ating mga magsasaka kung paano maiangat ang kanilang kabuhayan, kampanya para sa kahirapan ng bawat Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Kita ninyo, tuwang-tuwa yung ating mga congressmen kasi nag-iikot sa buong Pilipinas. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit sinisiraan ng pamilya Duterte, wala kang marinig. Sige lang po ang trabaho. Habang si Inday po kung ano-anong pinagsasabi. Yes, sabi po ni One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, Duterte's attempt at humor niya is uncalled for because it could undermine the seriousness of the upcoming SONA. While obviously intended as a joke, it is quite inappropriate niya. The SONA is a serious event where we address the nation's most pressing issues, and such comments taken out of context undermine its significance and fuel speculation. Sabi naman po ni Danao del Sur, 1st District Congressman Sia Alonto Adjong, jokes about national security niya and presidential succession are simply no laughing matter. The Vice President should be setting an example of leadership and responsibility, not creating unnecessary panic. Kita ninyo, this disqualifies an Inday Sara, mga kababayan, sa pagiging presidential candidate in 2028 sa pag-display niya ng kanyang pag-uugali, mga kababayan. Unpresidential masyado. Hindi pwede po na mag-occupy ng top position. Napaka-immature, napaka-insensitive. Sabi nga ng ibang mga observer, parang anyang kailangan ni Inday na sa ilalim sa psychiatric examination. Parang may problema sa pag-iisip si Inday.
Maybe hindi na palaki ng tama ng kanyang tatay, ng kanyang nanay, mga kababayan. Kasi galing siya sa broken family. Hindi na palaki ng tama ni Digong. Yun lang na statement niya na pinopoint niya itong parang piklat niya dito na may nag-attempt daw sa kanyang magurkor. Pagkatapos nang tanungin kung sino, silang lahat niya. Para nang may sayad. Tapos ngayon, parang konektado yung kanyang statement doon. Kaya sabi ng iba, mulaan niya sa statement na gorgor. Ngayon, gorgor designated survivor. You see, sabi ko nga, kung ito ay scripted ng kanyang political handler, I think yung kanyang political handler, mga kababayan, ang intention hindi para gumanda yung kanyang imahe, kundi para mag-self-destruction na. Mali yata yung nakuha ni Inday na political handler. Pang self-destruction po. Sabi ni Sina Shrek, when we don't put the brakes on our self-absorption, Anya, we have nothing stopping us from total self-destruction. We become the fruits of our actions. Yun ang ginagawa ni Inday. Bunga siya ng ganyang sariling mga aksyon. Nagsi-self-destruct siya. Ituloy mo lang. Sigurado, ang direksyon ni Inday, mga kababayan, parehas ng sasapitin ni parehas ng sinapit ni Leni Robredo. Diba? Sabi ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Armario, yung ating mga leaders anya, tulad ni Vice President Inday, should choose their words carefully. As the Vice President, it is assumed that every statement she makes carries significant weight and results from careful consideration. When she makes such remarks, it prompts us to ask, what message is she trying to convey? Is she attempting to influence public opinion, divert attention from critical issues, or create controversy? Sabi naman po ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega, the 5th, likewise underscored remarks that are framed in such a dramatic and fear-inducing manner become a disservice to public service and solidarity. It is imperative niya that our leaders demonstrate resolve and composure, especially during national events. Sabi naman po ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon, he urged government officials to focus on collective progress instead of so-called theatrics. Our focus should be on the collective efforts to move the country forward, not on distracting theatrics. The Filipino people anya deserve better from their leaders, sabi po ni Bungalon. Sayang ng pasweldo kay Inday po. Tama? Sabi naman po ni Congressman Dong Gonzales, yung kaninang narinig ninyong nag-speech doon sa Pampanga. Tigilan anya dapat ni Inday ang sobrang panonood ng Netflix. There's no such thing anya as designated survivor dito sa ating bansa. Is she spending too much time watching Netflix? Sabi po ni Dong Gonzales. She better read our Constitution. It's clear as sunlight, sabi po niya. She should be more circumspect and responsible in her utterances owing to her title in high office that she represents. Hindi mo bagay? Dapat balik na lang si Inday po sa Davao. Doon, accepted siya, mga kababayan ng mga Davaoeños kasi nasanay na sa ugali nila. Pero yung buong Pilipinas po, hindi maaari. Nagkakalat lang po si Inday sa buong Pilipinas at nakakahiya sa buong mundo. We have this kind of Vice President, immature po, childish. Kaya ang na-trigger masyado si Trillanes po. Sabi ni Trillanes, it's time to impeach this crazy woman. Tinawag na baliw. Ay, ito si Inday. Mga kababayan, sabi ng post ng Voice of Millennials, page ito ng mga dilawan. Si Inday basang-basa sa ulan. Pumunta sa City of Naga sa Cebu sa National Festival Talents. Sabi dito sa post,
Pwede naman siya sumilong o gumamit ng payong, pero gusto niya lang magpabasa sa ulan kasi gusto niya more drama, kadrama ni Inday Fiona. Uy! Mana kay Lenny po, pero mas malala kay Lenny. Si Lenny noon, mga kababayan, naglalakad ng nakapaa sa pilapil, sa rice field, sa pilapil po. Siya lang yung nakapaa. Yung mga kasama niya, lahat naka-shoes. Ito si Inday, mga kababayan, duda ako na yung handler ni Lenny Robredo na nagpatalo kay Lenny. Yun din ang political handler ni Inday, mga kababayan. Nga. Tama nga. Pwede naman dinamay pa yung mga bodyguards niya. Pwede naman isa sa mga bodyguards niya o siya mismo magdala ng payong. Talagang nagpaulan. Talagang may problema po. Hindi natural. Yung kanyang mga ginagawa po, parang si Maruhas, nagpaulan habang nagta-traffic. Sablay. Mga propagandang sablay, mga kababayan. Hindi po talaga. Walang papantay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Natural na natural yung kanyang ginagawa. Sige lang ang tulong po. Yan sabi rito. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang paghanda para sa posibleng epekto ng La Nina sa Central Luzon. Ibinahagi niya ang mga detalye ng Agawang River Flood Control Structure Project, maging ang 183.41 million pesos inilaan para sa preposition relief supply sa riyon. Sa seremonya sa Baler, Aurora, namahagi rin si PBBM ng tulong pinansyal na tig 10,000 pesos sa bawat benepisyaryong magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino sa Aurora, habang 147.6 million naman ang para sa LGU. O ito naman sa Zambales po, sa distribution ng Presidential Assistance sa San Fernando, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng pamahalaan na labanan ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators or POGOs at illegal na droga sa Pampanga. Umabot naman sa 205.58 million na tulong pinansyal ang inihatid sa Pampanga. 105.58 milyon naman para sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Bukod pa rito, mayroon ding ibinahaging makinarya, bangka at livelihood support para sa mga benepisyaryo ng TUPAD at TESDA. Sige-sige lang ang serbisyo po. Yan ang ating Pangulo. O diba? Ito yung sa Rizal naman po, 97.6 97.14 million. Yan o. Grabe, mga kababayan. Ito naman sa Cavite at Rizal, personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 178.65 million halaga tulong mula sa Office of the President sa iba-ibang ahensya para sa maapektado ng El Nino sa Cavite at Rizal. Inihayag ni PBBM sa distribution sa Dasmariñas City ang mas maginhawang pagbiyahe natin ng mga paparating na infrastruktura gaya ng LRT-1, Cavite Extension Project at Calax, Cavite Segment at Islex, Toll Road 4. Yan po. Diba? Grabe. Ito naman yung sa Batangas, Laguna at Quezon Province. 170 million pesos na tulong. Yan, araw-araw na po yung paglilibot sa buong Luzon ngayon. Noong isang linggo sa Mindanao, Visayas and Mindanao. Di ba?
Ganyan kasipag yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pero nilalait pa rin ang mga DDS vloggers. Nang nausog, wala daw ginagawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang walang ginagawa si Inday. Kasi nag-resign na sa kanyang trabaho as DepEd Secretary. At kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi. Kasi walang pinagkakaabalahan. Sayang pasweldo ng mga mamamayang Pilipino. Sabi po ni ating party list Congressman Asidre, sabihin mo niya, ano yung rason mo? Bakit inisnab mo? Ayaw mo mag-attend sa SONA ng ating Pangulo? Yan po. Stand by your convictions, Ma'am Asidre Dares BP Duterte to be real reason for SONA snub. Ano ba talaga niya ang rason mo? It would be better, sabi ni Asidre, for the Vice President to just come clean. The public knows that Vice President Sara Duterte's political situation, is currently in flux. She has recently distanced herself from the unit team with the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and resigned from her position as DepEd Secretary. Something is going on. At the very least, she should come clean and explain why she cannot or does not want to attend. Wag dapat niyang itago. She should not hide behind cheap jokes. Again, the public knows something is up. Stand by your convictions, ma'am. So tama po. Pero sa mga nausog rallies po at sa mga sinasabi ng mga nausog vloggers, pinagmamalaki nila at hindi nila itinatago na may plano sila talaga na patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. May countdown nga po sila. Yung unang countdown nila, June 30. Paano lumipas na po yung June 30? June 30 na po ngayon. At 13 ng July pala. July 30 na po ngayon. July 13. Si PBBM pa rin yung Pangulo. Sabi ko nga po mga kababayan, 4 years pa kayong iiyak. Assuming kayo, gusto kasi nilang itulad yung ating Pangulong Bongbong Marcos kay ERAP. Gusto nilang i-take over yung Palasyo Malacanang. May countdown sila. Malapit na niya. Malapit na kayong mabaliw sa kakaisip. Masama kasi yung mga pagnanasa ninyo. Kaya hindi kayo pahintulutan ng ating Panginoon na magtagumpay sa inyong mga masamang pagnanasa. Tama pa? Ayan man lang, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.